Natatabunan, attorney, ang tunay na pinagdadaanan ngayon ng taong bayan. Anong masasabi mo rito? Na dahil nga napakarami nilang kakulangan pagdating sa kanilang liderato, linilihis nila mga issue. No? Pero ang taong bayan nga, hindi nila naloloko kasi kumakalab yung kanilang sitmura. No? At yan po ay napatunayan nung March survey. This is for the first quarter of this year. No? Wala pa pong second quarter for this year kasi sa Hunyo pa lang gagawin yan. O, natapos na siguro yung survey pero wala pang resulta. Pero partner, ako sigurado ko, hindi pa natin napag-usapan to eh. Although kanina nga nagtatalo tayo kung napag-usapan na natin o hindi. Yung napakalaking pagbagsak ng net satisfaction rating kay Presidente Marcos Jr. No? Sa tingin ko dahil napakalaking pagbagsak ng kanyang net satisfaction rating, baka ito ay hindi talaga isinapubliko. Gaya ng isang survey na SWS na ang linabas lang nila yung net satisfaction rating ni VP Sara at saka ni Mr. Specker. No? Pero kung titignan niyo po ito, ang net satisfaction rating ngayon ng ating presidente ay lumalabas na ito ay napakababa na po, no? At 55 po ang kanyang overall, pero ang nagsasabi na hindi sila satisfied ay 20. So ang net satisfaction niya ay 35. Siguro ibalik natin doon sa slide muna kung ano yung net satisfaction rating kasi ito na yung breakdown eh. Pero kung ibabalik natin doon sa unang slide na ginamit natin kanina, makikita natin na 55 less 20 is 35. Tapos si BP Sara naman 67 less 11 is 56, no? Very good pa rin naman po ang BP. Nakita niyo yung net satisfaction rating na sinasabi, yung neto. Ang layo di ba? Ang layo ho at hindi ho ito inilabas daw. Hindi ho ito inilabas according to Roque, hindi ito inalabas sa mainstream media. Nakikita nyo na? Bakit? Mamaya papaliwanag niya kung bakit. Tingnan ninyo, napakaganda ng paliwanag. Makikita ninyo talaga na kung sino ang nagmamanipula at nagkokontrol ng gobyerno na ito. Kung bakit hindi lumabas yan. Sara, pero ang 35 po, hindi na po yan very good. Ewan ko kung puro yan o good, pero hindi na po yan very good, no? Na napapakita na matapos ang lahat ng gimmick na gawin nila, matapos gamitin ng kilig para tumaas ang rating, wa-effect po. Kasi sabi nga nung isang nagpula dati sa isang American na presidente, it's the economy, stupid. Kapag gutom ang tao, kahit anong gimmick ang gawin mo, kahit yan ating hinahanap kanina. Tignan nyo, approval, disapproval, 20. Tapos, titignan nyo doon sa net 35, 25 doon, undecided pa So, so yung 25 doon, pwede pang bumalig sa approval or disapproval. Pero 35 na siya, ang net satisfaction rating niya, no? So, dito So 35 ang net satisfaction rating? sa Hunyo, malalaman natin kung mas matindi pa yan, no? Si Sara Duterte naman po, si BP, 67-11, kaya nga po 56. At ang decided niya ay 22. Ang layo, di ba? Nakita ninyo. 50 plus, 55, 56, I think. Yung kanyang neto. Si Marcos, 30. Hindi yun ang problema dito eh. Okay? Ay, iyan, tanggap na natin yan eh. Alam na natin yan ever since. Before the election, alam naman natin na number 1 si BP Sara Duterte. Ang layo ho ni Marcos. Umangat lang si Marcos nung nag-vice president si Sara kasi napunta sa kanya lahat. Pero ngayon, yung mga Duterte supporter na kay Sara Duterte, sigurado ako ngayon lahat nagising na. Sigurado ako lahat nagising na, lalo na sa ginawang step ni BP Sara Duterte ngayon. Pero ito ang malala dito, panoorin nyo. Yung 22 na yan, miski pumanig sila sa disapproval, hindi naman po 100% papanig yan, hindi naman po ganun pa rin kasama. Si dating Senate President Zubiri ay 52 less 10, so 42. Mas mataas pa kay PBBM. At si Specker ay 31 at 28. Nako, ito pong pinakamatindi. Ibig sabihin, 28 ba yan o 26? 26. Ibig sabihin, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 5 lang po ang kanyang net satisfaction rating. Kaya siguro ito na-embargo at hindi masyado na diskurso. No? Dahil yun! Tama yun! Di ba?
Ano kanyo? 56 si BP Sara Duterte neto. Alam naman ibig sabihin natin ng neto, di ba? Yung total. Ilan si Tambi? Si Tambi, 5. Mantakin mo from 56 to 5. Ngayon, magtataka ka kung bakit hindi lumabas to? Kasi nga kontrolado, sino may kontrol? Sino ang talaga mapapahiya dito? Sabi ko nga sa inyo ako eto naniniwala ako. Enough of this is my opinion sa mga Duterte supporter. Yung pag-attack kasi kay Marcos, medyo sumasabit. You know why? Nagiging Marcos versus Duterte. At nag-a-appear na we are just bitter kasi siya ang presidente. And alam nyo, si Marcos is just a decoy. Bakit kanyo? Tandaan nyo ito Kaya ako, bilang vlogger, ilang beses na akong pinagbintangan na kesyo, hindi ko daw ina-attack si Marcos, bla bla bla. You know why? Decoy lang kasi yan Hindi yan ang real. Wala na tayong mababago dyan. Okay? Pag bali-baligtarin natin ang mundo, hindi na magbabago na siya ang presidente. Tama, mali. Ang pinaghahandaan natin ngayon ay 2025 and 2028. More or more, sa 2028 talaga dapat tayo nakatingin. At maniwala kayo sa hindi, ang piniprepare ng mga Marcos ay walang iba kung hindi ito si Tambi. Kaya lahat, kita nyo, nabili. Lahat ng mainstream media nabili. Hindi lumalabas yung mga ganitong balita na 5 na lang ang neto. 5 na lang, 5% ang neto ni Speaker. Kita ninyo? Pero tingnan ninyo, sino ho ang madalas mamigay ng ayuda? Sino ang nag-iikot? Sino ang, sa totoo lang, mas nakikita ko pa ang pagmumukha ni Romualdez sa telebisyon kaysa kay Marcos Hindi nyo ba napapansin yun? Hindi, isipin nyo na mabuti yun Kasi nga, kaya nga alam nyo, hindi sa ayokong atakihin si Marcos, hindi ho. Alam naman natin na yun Kaya lang hindi na yun. Sa tingin nyo ba pwede pa lumaban yan sa 2028? Kaya tanungin ko kayo, sa tingin nyo po ba pwede pa lumaban yan 2028? Hindi na. Tama man It's against our constitution. Pero sigurado akong lalaban 100%, 200, 300% si Romualdez. He is really preparing. He is, isipin nyo to kahit nga ho yung mga vlogger na di umano binayaran. Di ba yung mga umaamin na di umano binayaran? Walang ibang ginawa sila kung hindi purihin si Romualdez. Hindi nga nila pinupuri si Marcos Pinagtatanggol nila. Tama. Pinagtatanggol nila si Marcos. Pero never nilang pinuri. Pero si Romualdez, kaliwat kanan ng pagpuri nila. Doon, makikita mo na itong si Romualdez ang talagang kumokontrol ng lahat. Siya ang may diskarte sa siraan si BP Sara Duterte. Lahat nagsimula. SMNI, sino ang tumarget? Ang Kamara. Nagiho yan. Sa tingin ninyo yung mga galaw ngayon sa Davao, yung gusto nilang magmukhang magulo ang mga Duterte, magulo ang Davao, masira ang pangalan ng Duterte sa international community, sa tingin ninyo, galaw ho yan ng ni Marcos? Hindi ho. Wala na. Sabi ko nga sa inyo, baka nagsa-champagne na lang yun Hindi, ako, feeling ko, tumatawa lang yung mga yun. Yung mag-asawa na yun, sige lang. Banatan nyo lang kami. Kami lang kami banatan ninyo. Para mabaling dito sa kabila. Mawala dito kay, Ito kasi ang culprit talaga Ito ho, maniwala ko kayo sa akin. Ako po. Hindi ako magkakamali. Maniwala kayo sa 2028, iyan ang matinding makakalaban. At hindi ho biro yan Baka akala ninyo pera will not do anything sa Pilipinas. Naku po. Pag ang pera na ang kumalat, pag ang propaganda na kumalat, di ba?
pansinin nyo. Malaki yung pangyayari. Hindi ako, wag ko kayo maniwala sa akin. Basta ito, pagdating ng panahon, makikita ninyo, ang talagang nagkokontrol ng lahat, walang iba kung hindi to si Tambi. Lahat yan, galaw yan. Kaya nga ito mga, mantakin mo, ito dito ka magtatake. Yung mga bayarang vlogger, yung mga tae vlogger dyan, yung mga bangag vlogger, nakita kayong pumuri kay Marcos? Hindi. Pilit pa nga eh. Pero, mayat maya, pinupuri si Romualdez. Hindi kayo nagtataka doon? Doon pa lang, ang laking ang laking, obvious naman yan. Dati naman, di nyo pinupuri yan. Pero ngayon, grabe, todo-todo kayo. Yung isa pang ang rapper dyan, yung maitim. Yung kamukha ni Jay Guevara. Hindi totoo, yung kamukha ni Jay Guevara. Nalabas din ng gilagid. Di ba? Grabe makapuri kay Romualdez. Natatawa ako doon. Sabi ko, tanginan to. Kailan mo pa naging yan? Kailan mo pa naging trabaho yan? Grabe. Sabi, ito, obvious na. Ito pa yung umamin. Umamin na nabayaran siya. Naniwala ako kayo sa akin. Hindi sa Kasi alam mo, kahit anong bira natin, magaling magpaawa ang mga Marcos. Ito, walang biro ito Yan ang isang bagay na master ni BBM, yung mukhang kawawa. Ewan ko ba? Hindi, tingnan nyo pagmumukha niya. Di ba? Tingnan nyo pagmumukha niya. Di ba mukhang nakakaawa? Parang lagi, inaapi nyo ko, kawawa ako. Samantawa ako. Di ba Kaya nga ako hindi ko na inaano yan. Wala tayong makukuha dyan Wala. Pero doon sa isa, smile pa lang ng isa, ang sarap ng pag gumiti yung isa. Ganyan yan Ang laki-laki. Alam mong merong balak Tuloy natin to. 5 pala ang net satisfaction rating ng Speaker of the House matapos na bilyon-bilyong ayuda ang ipamigay, matapos ang napakadaming epal na ginawa na para bagang galing sa bulsa niya ang mga pinamimigay na dahil nga po may mga mukha niya, yung mga sako ng bigas, yung mga grocery bags, at pati na yung mga... Kaya nga magtataka kayo mukha niya Hindi nga pangalan ng presidente. Diyan pa lang kita mo na kagad grabing ka pa naman ng mukha nito. Hindi kasi ako maintindihan ko pa kung sakasakaling nandun yung Her Excellence. His Excellence pala. Sorry. His Excellence. Kala ko kasi yung presidente yung asawa His Excellence, di ba? Bongbong Marcos, tapos DSWD mamimigay. That's understandable. You know why? Kasi presidente siya at ng DSWD nasa ilalim niya. Tama, mali? Di ba? Mas maintindihan mo pa, pero ngayon kakaiba talaga. Dun sa mga pinamamahagian nila, ay grabe talagang tama si tama si Basti. Ang lalaki ng mga pagmumukha niyan. Ang laki na nga ng mukha. Ang laking tao na nga, laki pa sa tarpaulin. Buti nga ngayon medyo lumiit pa parang si Mar Rojas. Oo, ganun talaga. Kasi nga, pumopormanate. Lagi niyong tatandaan yan. Lagi niyong tatandaan. Yung presidente, isa lang ang intensyon yan. Isa lang ang nasa utak at ang goal ng isang presidente. Hindi si Pangulong Duterte, pero itong mga nakaraang presidente. At saka itong si Marcos. Isa lang ang goal niyan. Alam niyo kung anong goal niyan? Hindi sila masipa. Hindi sila matanggal. Yun lang sa kanila Matapos lang nila yung term nila, yun lang ang success nila, yun ang goal nila Matapos yung term nila at hindi sila makudita. Yun ang goal nila. Pero, yung mga amuyong, katulad ni Pinoy, sino amuyong niya? Si Mar Rojas. Di ba si Mar Rojas? Ever since, siya na ang talagang nagkayod ng yelo. Lahat ginawa na di ba? Para pumapel sa media. Kita nyo, ganun na ganun din si Tambi. Alam nyo, ang walang ganyan, actually meron pala pero nasa oposisyon.
Pero ang walang ganyan sa administrasyon, si Pangulong Duterte, may nakita kayo sa administrasyon ni Pangulong Duterte na nag-epal-epal para tumakbong presidente? Wala. Nakita nyo? Wala, di ba? Wala nga tumakbo eh. Wala nga tumakbo eh. Sino lang ang tumakbo? At nag-epal-epal. Si Robredo. Tama, mali. Yun lang nga, nag-epal-epal, nag-ingay-ingay. Nagpakalat ng fake news. Tapos yung pala, tatakbong presidente. Kunwari, deny din. Isipin nyo, yung lagi nilang script. Wala pa yan sa isip ko, ang focus ko, trabaho. Di ba? Lagi namang ganyan eh. Wala pa yan sa isip ko, ang focus ko, trabaho. Oh. Tapos pagdating ng eleksyon, ayun, tumakbong presidente. Ano ba sagot ni Romualdez? Wala din sa focus niya yan. Basta siya nagtatrabaho. Yun eh, di ba? Anyari. Asahan nyo, maniwala kayo sa hindi. 2028, yan, si Tambi ang mangunguna. Yan ang ikakampanya ni Marcos. Yan ho talaga. That's the true. Ako mga kababayan, yan ho ang dapat nating bantayan. Hindi ho si Marcos na binabantayan natin. Wala na yan eh. Tapos na yan, di na mauulit yan. Ayuda na pinupuntahan niya kapag namimigay ng ayuda. At kahit pa nga tumakbo, hindi na mananalo yun eh. Katingin ninyo sa estado ngayon, mananalo yan? Nanalo lang yan dahil kay BP Sara Duterte. Ngayon wala na si BP, hindi mananalo yan kahit pa tumakbo yan na hindi naman pwede. Pero kahit tumakbo pa yan. Ang posible pa talaga malinlang ng taong bayan ang etong si Romualdez. Kasi alam mo, hindi biro yung paglabas niya ng pera. Hindi biro yung araw-araw. Kasi ang dami nagme-message sa akin eh. Ang dami nagme-message sa akin yung mga picture ni Romualdez doon sa lugar na to. Nagpunta sa amin dito si Tambi. Nagpunta sa amin si Tambi dito. Nagpunta sa amin si Tambi dito. Nagpunta dito. Ganito, ganyan. Nagpunta sa amin. Namimigay. Araw-araw ganun ang ginagawa niya. Sa lahat ng probinsya. Sa tingin ninyo, hindi malang epekto yun sa mga, pasensya na po sa mga mahihirap nating kababayan. Alam mo naman na mahihirap nating kababayan minsan. Basta maabutan mo, medyo, sino yung nagbigay sa amin? Yun na kagad ang nasa isip. Di ba? Yun na kagad ang nasa isip. Although, marami pa rin naman sa kababayan nating ay tumatanggap lang dahil, hindi, tumatanggap lang pero hindi naman boboto. Di ba ho? Kaya nga, alam nyo, tama sabi nito, ang importante ay yung mahalaga. Ay, mali. Ang importante, organic po ang support ni Sara. Oo nga eh. Di ba? Totoo naman eh. Yun po ang importante. At saka alam naman po natin na talaga na naman itong ginawa ni... Alam mo, meron ako napanood na video. Ang ganda nung napanood kong video sa TikTok. Nakita ko na si BP Sara Duterte, tuwang-tuwa yung mga guro. For the first time in their entire life, iba, mga 10 years, 20 years na, first time silang magkaroon talaga ng yung bawal istorbohin ng mga guro sa kanilang vacation o yung kanilang 30 days vacation. Nagulat nga ako eh. So, ibig mo bang sabihin walang bakasyon ng mga guro? Hindi kasi ito yung mga guro po ang nagsalita. Nakita ko sa TikTok yun, mga guro ang nagsalita at sinabi nila, for the first time in my career, ngayon lang kami nagkaroon ng tunay na bakasyon na 30 days kasi naglabas si BP Sara Duterte ng polisiya na bawal istorbohin for 30 days yung mga nagbabakasyong guro. For the first time yun sa kanila. Kaya nga maraming nalungkot eh. Maraming natuwa dahil tayo mga bilang Duterte supporter natuwa. Pero alam nyo, yung mga guro nalungkot sila nung umalis si BP Sara Duterte kasi maraming gusto yung mga ginagawa ni BP Sara Duterte sa kanyang sa kanyang trabaho bilang isang DepEd secretary, 'di ba? Yung nilinis yung school, inayos yung mga eskwelahan, inayos yung oras ng mga guro, lahat eh. Ang daming nagawa. Within 2 years yan, ha? Mantakin mo.
kalagitnaan po yan ng mga attack